Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel Capricorn. Alamin natin ang May money, career, financial reading mo. Okay? So ito ay para sa lahat ng Capricorn. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay? Para makaresonate ka. Kunin mo lang kung ano yung resonated sa'yo. Okay, money, career, pera, trabaho, negosyo, pagkakakitaan, swerte, tangible things, material things, or kung ano man to. Okay. Okay, Capricorn. Sinasabi ng baraha mo dito na sobra-sobra kang motivated, determinado ka sa kung ano man ito na gusto mong mangyari sa buhay mo. So, marami kang minamanifest. Hindi lang ikaw, lahat kayong earth signs, mapa Taurus man and Virgo. Pero ikaw mismo, Capricorn, mataas yung pangarap mo eh. Mataas yung standard mo. Lalo na sa usaping pinansyal. Hindi ka basta-basta magsisettle sa isang bagay na alam mo na hindi mo deserve or hindi para sa'yo. So, nakikita natin dito yung empowerment, stepping into your power. Okay? Mati-discover mo sa buwan ng Mayo and Hunyo na kung gaano ka kagaling, kung gaano ka katatag, kung gaano ka kadeterminado, kung gaano ka kalakas. Kalakas yung fighting spirit mo, lalo na sa usaping pera. Okay? Money. So, may iba sa inyo dito na may promotion, salary increase, or pwedeng mayroong mga papasukin kayo ng mga pagkakataon or trabaho, swerte, or kung ano man itong oportunidad or posibilidad na hindi ka basta-basta matatakot kasi alam mo sa sarili mo na kaya mo. Okay? So, nakikita ko sir dito yung empowerment. Sobrang empowered, lalo kung babae ka. Marirealize mo sa buwan ng May and June na hindi kesyo babae ka is mahina ka na. Yung empowerment ng lalaki, kaya mo din makuha. Parang ganun yung pinoproject mo dito. And cleansing waters, purification, activates vibrant life force. Dito guys, sinasabi ng barahan na medyo kakalma. Medyo kakalma yung financial mong buhay ngayong May, June. So, kung siguro for the past few months, especially 2 years siguro or 1 year ago, hindi naging maayos or hindi naging maganda yung takbo ng financial mo. Medyo naging scattered siya. 'Di ba? Ang dami niyong pinagdaanan na financial issues, maraming mga changes, lipat ng bahay, lipat ng apartment, lipat ng trabaho, lipat ng location, lipat ng bahay. So, ang daming ginawa kayo ng movement. Pero, this month ng May and June, sinasabi na medyo kakalma kung ano man to na issues regarding sa money or career or financial. Oh, sorry. Okay, so manifestation, diba? So, kung makikita mo dito, it's a confirmation guys na may mamamanifest ka. Okay? Magkakaroon ng clarity. Peaceful eh. Diba? Peaceful yung financial mo sa ngayon. Kung dati, kung last few months ago, medyo hindi klaro kung ano yung gusto mo, or kung ano yung solution sa mga problema mo, lalo na sa financial, or kung ano talaga yung alam mo na interesado ka. But this month, May, June, nakikita natin yung manifestation of your financial dreams. Kalmado, may klaro, may awakening dito, maayos, walang problema. Okay? Or kung may problema man, posibleng masusolusyonan mo or maayos mo. Okay, action. So, yun. Overall, sinasabi ng baraha mo dito, kahit hindi pa natin i-confirm yan, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Capricorn, na
ang realization mo sa usaping pera this month ng May and June is ikaw yung mismo, yung empowered ka diba? So ikaw mismo yung magdadala ng swerte sa buhay mo. Walang sino man, diba? Parang ganun yung realization mo dito. Ang realization mo is makukuha mo kung ano yung gusto mo sa pamamagitan ng lakas mo. Makukuha mo kung ano yung gusto mo sa pamamagitan ng talino mo. Makukuha mo kung ano yung gusto mo dahil sa diskarte mo. Parang ganun. Okay, first card dito, choices. So yun, marami kang pwedeng pagpilian na trabaho, negosyo, or pwedeng pagkakitaan, or source ng income, or source ng financial. So, pwedeng, for the past few months, balak mo na sanang i-give up itong choices na to. Like, may pinagpipilian ka dati, tapos, 5 weeks ago, or 5 months ago, or 1 month ago, parang feeling mo, kailangan ko nang i-give up. Pero, this month ng May and June, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may choice ka, may choices ka na kailangan pagdesisyonan. Oops, sorry. So, nakikita ko rin sa'yo dito na kinakailangan mo rin na bigyan ng pansin ang future mo sa usaping relationship. So, parang ang sinasabi ng baraha sa'yo dito, na kung ang focus mo ngayon is relasyon, like nakafocus ka sa relationship and wala kang panahon para sa trabaho, or wala kang panahon para sa pagsisave ng pera, siguro bata ka pa, or medyo dito ka pa nakafocus below 30 years old, sinasabi ng baraha na make sure daw na balansehin natin ang ating buhay, financial and then emotional. Huwag kang masyadong nakafocus sa relationship mo, huwag kang masyadong nakafocus sa emotional mo. Bigyan mo ng panahon, ng pansin, etong financial mo. Kasi sa financial mo, sinasabi na kailangan mong, kumbaga lalo kung medyo bata ka pa, kailangan mong gamitin yung lakas mo, yung pagiging bata. Kasi kung yung pagiging bata mo, ginamit mo siya sa puro lang love life, selo sa asawa, selo sa girlfriend, boyfriend, pagdating ng araw na malayan mo, nagkaedad ka na, wala ka pang narating. Diba? So, decision making. Lumabas ka sa comfort zone mo, and then, hanapin mo kung saan ka magiging free. Okay? Or kung saan ka magiging masaya. Okay? Thank you guys. Bye!